everyone, so let's talk about the square butt joint. It is a strong in tension loads but not good for repeated loads and impact forces. So, the square butt joint is formed when two pieces of metals are placed directly next to each other, edge to edge, and then welded. That is square butt joint. So the next slide is the measurement and the root gap of the square butt joint. So diri nagtalk siya about unsa ang gibag-on sa imuhang metals or thickness o ang ihang root gap or space between sa duha ka metals nga imuhang gigamit. Unahon nato ang thickness or gibag-on sa metal nga imuhang gamiton para sa square butt joint. Ang dapat nga gamiton nga metals or gibag-on sa metal nga imong gamiton is nag-range siya from 3/16 of an inch up to 3/8 of an inch. So mao na ang gibag-on sa metals nga imong gamiton. And the next is the root gap, which is the space between the two metals. It should be about 1/16 of an inch up to 1/8 of an inch. So, mo na siya ang gap nga imuhang or space nga imuhang ikuan sa imuhang metals before nimo i-welding. So, that is the thickness and the root gap of the metals that is used in the square butt joint. Thank you. Number 8. The single bevel butt joint is used on metals from 1/8 inch to 1/2 inch in thickness and the bevel is 45 degrees. So, ang single bevel butt joint is used for metals 1/8 inch to 1/2 inch thick. One side of the metal is cut at a 45 degrees angle to allow better weld penetration. This type of joint is easy to prepare and is good for medium thickness metal but is not as strong as joint welded from both sides. So ang number 9 guys, the double V butt joint is excellent for all load condition and is often used on metal sections over 3/4 inch in thickness. A double V butt joint is made by beveling both sides of the metal edges, forming a V on the top and bottom. It is used for thicker metals over 3/4 inch and provides strong full penetration. This joint is excellent for heavy loads because it creates a very strong and stable weld. Thank you. The single lap joint is one of the stronger ball joints. It is used on metal up to 1/2 inch in thickness. So the single lap joints kay usa ni siya sa pinakalig-on nga klase sa weld joints. So gigamit siya sa metal nga 1/2 inch ang thickness. Nana siya usa ka welded sa overlap nga area. So tungod kay usara man siya ka welded ang gigamit, mas dali ra siya buhaton og para sa moderate load bearing applications. The double lap joint is almost as strong as the base metal. The double lap joint is almost as strong as the base metal. So the double lap joint kay mas lig-on siya kaysa sa single lap joint kay halos pareho kalig-on sa base metal. Nana siya duha ka weld beds sa ay kada kilid. Then kinahanglan maximum strength rigid siya. Then ang kalahian sa single lap joint ug sa double lap joint kay ang single lap joint kay lig-on pero lig-on siya then simple for thinner metals. While sa double lap joint kay mas lig-on siya then mas stable para sa mas bugat nga trabaho. So ang paggamit sa single or double lap joint kay magdepende siya sa thickness sa metal o sa required pod. Para sa mas dagko o critical nga load, kanang mga dagko nga critical kay mas maayo ang double lap joint ang gamiton. Good afternoon. So I will be discussing the corner joint. So corner joint is when two metals are attached or weld together at the edge of the center.
Tayo sa center. So there are three types of corner joints. It can be flush, half open, or full open. The flush corner joint is primarily used on sheet metal. So in the flush corner joint kay pantay ang duha ka metal niya. Wala siya gap o hapsay sila nga nagatbang. Kasagaran siyang gigamit sa nipis nga metal o sa sheet metal para sa siya sa mga light structures o mga simple nga fabrications. One of the reason nga gamit ni siya kay dali ra siya i-weld kay nipis ang iyang material, dili sad kinahanglan nga lawom ang iyang weld penetration, pero ang disadvantage ani niya kay dili siya mo-support sa mga bugat nga mga loads. So ang ikaduha kay the half open joint can be used on metals heavier than sheet metal and for joint that will have large fatigue or impact loads. This joint can be welded from one side. So ikaduha kay half open corner joint. So kini nga klase kay ang metal ani niya kay nakaangat gamay niya mao ngay gamay nga opening sa corner. Kasagaran siyang gamit sa mga bugat nga metal kaysa sheet metal para sa mga trabaho nga dili kayo maapektuhan sa fatigue o impact. So ang advantages ani niya kay pwede ra siya i-weld sa usa ka sides, so mas paspas o mas gamay welding rod or filler. Mas lig-on siya gamay kaysa flush joint tungod sa opening nga mas dali ra siya ma-weld og tarong. Pero dili gyapon ni siya enough kung bugat kaayo ang load nga i-support. So ang ikatulo kay the full open corner joint. It is used for the metals that will carry heavy loads and can withstand large fatigue, and impact loads can be welded on both sides. So full open corner joint. So kini nga type kay sa mo'y pinakalig-on sa tulo nya ani nga joint kay fully open ang yang corner ug makita ang V-shape or sa edges. Gituyo ni siya para masulod ang weld sa ilawom nga part. So kasagaran ni siyang gigamit para sa mga bugat kayo nga metals, para sa heavy nga load structures, para sa mga project nga mo experience o grabe kayo nga fatigue o impact loads. Ang advantages ani niya kay i-weld siya sa duha ka sides, mao nga mas distributed ang strength niya. Pinakakusgan sa tulo ka klase niya, usasad kay ideal ni siya para sa mga industrial o structural applications. And lastly, the edge joint. So edge joints are used for metals less than 1/4 inch in thickness and can only sustain light load applications. So sa edge joints. So ang edge joints kay ginabuhat ni siya ang duha ka metal nagtapad sa ang edges o ang weld ibutang sa parehas nga kilid. So kasagaran siyang gigamit sa nipis nga metals kay sa state dira nga kadalasan gigamit siya sa less than 1/4 inch nya para siya sa mga light load applications. Makita ni siya sa pagtrabaho sa sheet metal, sa paghimo og metal boxes, trays, and covers nya sa mga dili kinahanglan og dako kaayo nga strength nya na ni siya limit tungod kay nipis man ang metal og sa edge lang ang weld niya, dili ni siya para sa bugat kaayo nga load nya. To summarize ang tanan kay ang corner joint na siya tulo ka klase: flush, half open, and full open. So the flush kay para sa siya sheet
metal o sa light work. Yang half open kay para sa medium thickness metals o ang full open para sa heavy loads o structural strength. O sa edge joint stud kay gamit siya para sa nipis nga metal o same ra pod sa flash kay para sa siya sa mga light load purposes. So, So, good day everyone. Today we will be tackling about good wheels. According to the slide 68 to 70, it's stated here that good wheels can be attributed to correct selection and manipulation of the electrode and wielding current. So, therefore, good wheels is that nagdepend siya on how you choose the right electrode and also using the correct welding current. Kay if dili compatible ang duha, of course, it may cause damage, risk to the workers, and also explosion. In simple terms, ang tools nga imong ipili o i-choose nimo on how to control ang giunsa nimo pag-control ang electricity is dako og factors sa pagbuhat og strong og limpyo nga pagka-wield. Secondly, on letter A, the following skills must be performed in unison to achieve a wield of acceptable quality. So, therefore, it explains that there are certain skills na dapat mag-work siya together to produce para makaproduce ta og good quality item nga wield nya. Ang pinaka-importante pagud ana nga skill is ang paggamit sa proper amperage. Kay sa pag-wielding gyud nato or sa pag-wield, ang paggamit gyud og proper amperage is mao ang pinaka-importante. The proper amperage. The proper amperage setting for any welding job is necessary to get good penetration with minimum sputter. Correct amperage can be identified somewhat by sound. A. When the amperage is correct, a sharp crackling sound can be heard. So, proper amperage means setting the correct amount of electric current for the welding job. If pilion nimo if sakto ang amperage, of course, ang imong gi-welding naa siya good penetration. Nya less pod ang iyang kanang bitaw pag-welding nimo kanang mga kanang mga bubbles nga mukos if mag-welding na ang person. And then sa mga welders po, of course, sa katong mga anad na sa welders good, sa professional na anak sa mga kabalo na, is that makaibaw na sila or makatel dayon sila if ang amperage is sakto ba just by hearing the sound of it. So easy na lang para nila to identify if sakto ba ni o dili since they are professional naman. And if set food siya properly, makahear daw ka o a sharp crackling sound while mag-welding ka. So therefore, for professional welders, dali na lang para sa ila pag-analyze and mag-identify sa usa ka item nga ilang welding. But of course, nagyan ay proper guidelines and also mga skills, mga steps nga angay sundin sa mga builders in order for them to know if sakto ba ilang gibuhat or di.